Welcome back to my channel, guys. It's me, Lengays TV. So, happy weekend sa ating lahat and All Saints Day. Eto na nga, at weekend. Dahil wala yung aking mga biyanan, so pumasyal muna kami dito sa bahay nila nanay at tatay. Dahil walang tao, so dito kami mag-trick or treat. Pero dahil nga All Saints Day at wala na kaming budget, dahil nagka-problema talaga kami, buti na lang at mahilig ako mag-ipon. Ayan, binuksan na namin yung ipon ko. Na-advance na siya, guys. Para sana yan sa December. Dahil kawawa naman, nakailang Pasko na kami na hindi ko nabilhan ng kung ano at mga gusto yung mga anak ko compare noon. So, kaya ayan, nag-ipon ako. Dahil sa nag-ipon ako at kami ay nagipit ngayon, binuksan na talaga namin ni partner dahil wala na kaming ipanggagastos, pang-uulam o whatever. At dahil wala rin sila nanay, hindi rin talaga kami makakapagpaampon kila nanay. Walang magpapakain sa amin, guys. Grabe ang hirap ng buhay. Kaya ayan, guys, hanggat maaari na kaya nyong mag-ipit na kahit pabarya-barya lang, sa ilang buwan, guys, ay makakaipon din kayo. Katulad nito, ayan, talagang gipit na kami as in zero balance, wala kaming kapera-pera. Binuksan na lang namin yung ipon ko. Hindi ko lang matandaan kung kailan ko yan siya, kung kailan ako nag-start mag-ipon, pero ayan, kahit papano, medyo malaki yung aking naipon. Nasa 4,000 something din siya. Siguro magano na lang is nasa 5,000 na siya. So, yun lang. One eternity later. Ayun, at pagkatapos nga namin buksan yung aming ipon is nagluto na ako ng aming tanghalian. Wala pa kaming almusal, guys. Wala kaming kain mula galing doon sa bahay hanggang pagpunta dito sa Imos. Kaya pagdating dito is, yan, pagtas buksan yung alkansya, ura-urada na ako nagluto. Ang prepare kong ulam ngayon ay sitaw na may karne. Dapat i-adobo lang yung karne talaga. Pero dahil nga parang feeling ko konti lang yung karne, dahil magkano lang din yung halaga noon nung binili ko, dinagdagan ko na nga siya ng halagang 50 pesos na sitaw. Isang taling sitaw, 50 pesos. Biruin nyo yun, isang tali, guys, 50 pesos na. So, ano pang mangyayari sa atin dito sa Pilipinas? Grabe, sobrang hirap ng buhay dito sa Pinas, guys. Hindi ka na talaga pwedeng gumasto sa loob ng isang araw ng 1,000 lang. Nako, hindi mo na talaga matitipid yung 500 sa loob ng isang araw. Kung talagang sagad na sagad ka, pipilitin mo talaga sa isang araw na gumastos ka ng 300 na ulam at maghapon na yun. Grabe, sobrang hirap ng buhay ngayon. Hindi na lang, wala, ganun talaga ang buhay. So, kailangan nating magtiis, magtiyaga dahil may pamilya na tayo. Grabe, no, sa hirap ng buhay ngayon. Samantalang noon, nung tayo ay mga bata pa, nako, sarili lang natin mga iniisip natin, hindi natin iniintindi yung magulang natin, sabay nga nun, Ayan, at meron nga akong prepared na binurong atsara dyan para partner dito sa adobong sitaw. Ayan. Pero, ang tawag dyan ni Madam Emcel sa ganyang papaya na parang binuro nga, sa mga Thailander ba yun? Hindi ko na matandaan kung saan yung sinabi ni Madam na favorite daw kainin yan ng mga
apam, yung ganyang buro na papaya. Tapos patis lang siya na may lemon, na may sili, maanghang, na may combination na sa konting tamis. Yun, tapos patis, yun. Hindi siya sa suka guys, sa patis. So, ayun na nga. At ito na yung aking adobo. O, di ba? Ang sarap nito guys ng adobo. Samahan nyo ng sitaw. Pangparami na rin ng ulam. Ayan, kasi hanggang sa maghapon na namin tong ulam na to. Matipid naman kami sa ulam, sa totoo lang. Yung mga bulinggit ko, ayan, pasabaw-sabaw lang naman. Tapos, himayan mo ng maliliit na karne. Pwede na yon. Ang importante naman is may kanin talaga. Ay, di ba guys? Nako. Ngayon talaga, nag-prepare na tayo ng ganito. Samantalang noon, yung mga magulang natin ay hindi pala natin naiintindihan kung gaano rin pala sila nag-iisip sa isang araw. Paano magbigay ng makakain sa atin. So, ayun na nga. At eto na. Eto na. Binanatan ko na talaga. Yung papaya. Grabe, ang sarap niya guys. Pero this time, medyo inontian ko lang yung sili dahil alam nyo na, nahihirapan na tayo sa ating pagdumi sa kakakain ng sili. So, medyo laylo tayo sa maanghang para makadumi tayo ng mabuti. Ayun, tinapat ko nga kay partner yung camera. Sabi ko, gusto mo magpakita. Ayaw daw niya kasi nakahubad daw siya at kita yung kanyang kaitiman. Yun. Tara guys, kain tayo. Ayan, gutom na gutom talaga kami. Kaya nagmadali na kami talagang kumain. At hindi na rin ako makapagpigil sa sobrang gutom. Yung araw na yan, halos pati kape. Di talaga ako nakapagkape. Dahil sa nagmadali kami umalis ng bahay dahil may pasok din si partner sa trabaho. Malayo pa yung trabaho niya. Pero, ayan, nakapasok pa rin naman siya at ito, hindi na ako talagang nakapagsalita dyan kaya nag-voice over ako ngayon. Hindi na ako makaimik dahil gutom na ako. Pansinin nyo naman guys, o diba? Kakasubo lang, subo na naman. Puno pa yung bibig, isusubo na naman. At saka yan, na-excite ako dyan sa aking buro na papaya. Sa poke-poke. Ang tawag niyang poke-poke. Ayun, kain tayo. Ang sarap niyang isabay sa mga ulam-ulam. Prito, ayan. Ito kasing aking adobong sitaw is medyo pinatuyo ko yung sabaw. Para masarap naman ang aking adobo ngayong araw na to. Kahit ngayong araw lang. Ayun, dito nga kami nag-stay at kinabukasan nga dyan is undas na. Araw na ng mga patay. Ayun, at napadayo na nga kami dito dahil para maibang simoy. Para maiba naman yung simoy ng hangin. Makalabas-labas naman kami. Kasi doon sa 13, hindi kami nalabas ng bahay. Talagang bahay lang ako. Bahay, linis, school ni Liam, uwi, palengke. Puro ganun lang yung buhay ko mula nung lumipat kami sa 13. Hindi talaga ako naglalabas at saka mahirap magtiwala sa mga bagong kapitbahay na hindi mo naman kilala. So, dito na lang kami, mas prepare namin dito sa Imus dahil yung mga kaibigan ko dito, grabe. Grabe yung mga tiwala namin sa isa't isa, yung mga kumari ko. Pwede mo na silang paglabasan ng sama ng loob. Pwede mo silang pagtaguan ng mga problema. Yun ang buhay kasi ngayon dito sa Pilipinas. Mahirap makahanap ng totoong kaibigan guys, na hindi kayo kukwento sa mga ibang tao. Yun. Kaya sila, grabe, mag-iilang taon na. Mag-iilang taon na rin na kami-kami lang at wala nang nadagdag sa aming magkukumare at magkukumpare. Yun, ang goal namin is lagi ay masaya lang. Yun na lang yung lagi namin pinupunto sa tuwing magkikita-kita kami. Although may mga kwentuhan, tsikahan sa mga bawat isa, kwento kung ano yung mga nangyari at naranasan namin sa mga loob ng bahay. Pero
hanggang doon lang yun. After nun, ayan na. Pagkatapos ng chika-chika namin ay chill-chill na. Humihinto talaga yung oras namin guys kapag magkakasama kami, magkakakwentuhan, kantahan, sayawan, at iba pang mga party-party sa buhay namin. Nawawala yung mga problema namin sa isa't isa pag nagsasama-sama kami. Maganda rin yung mga ganitong bagay na minsan nagsasama-sama kami kasi na babawasan at nauubos yung aming mga problema. Sana nga nauubos ang problema. 'Di ba? Hindi pala nauubos, humihinto lang. So kaysa isipin natin, magpaka-stress, huwag tayong magpaka-stress. Gumawa tayo ng mga bagay na pwede nating ikasaya. Kaya ayan, dahil sa ka-stressan din ni partner. So, sinabayan ko rin siya na, sige, tara, at gusto ko nga rin talaga magpunta dito dahil para naman makapagtsikahan kami ng mga kumari ko. Yan. At magkainan, kasi ibang klase guys, pag magkakasama kami, nagkakaayaan kung ano yung gustong kainin. Ayun, magluluto kami, mag-experiment kami kung ano yung mga pagkain na gusto namin kainin. Grabe. So, yun lang guys. Ayan. At may baon pa nga akong, alam nyo na naman, saging. So, ayan. Hanggang dito na lang ulit guys ang aking vlog na ito. So, maraming salamat sa inyong lahat at ingat-ingat po tayong lahat saan man sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa, sa mga ating mga kababayan dyan. So, ingat. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo guys. Yon, sa inyong mga suporta. Walang sawang suporta. Ayan. Maraming salamat sa inyo. O, diba? 2 piraso na lang yan ng saging kaya tinira ko na talaga guys. Kesa masira, yun, tinira ko na. Pero ang saging sa akin, walang problema yan. Kaya nating remedyohan yan. Kaya nating gawing cake yan. Makakain at makakain yan ng mga bata, ng mga alaga ko. Walang sayang sa akin pag meron pang mga tira dyan. Laging may purpose ang lahat ng mga aking kinakain, niluluto, mga binibili. Kahit yung mga pagkain namin guys, hindi yan sayang kasi meron akong maxi na pwedeng tumira ng aming mga natirang pagkain. So, yun lang guys. Ayun, sana nabusog din kayo sa aking pagkain at kwento. At maraming salamat. Ingat kayo, ingat ako, ingat tayong lahat. Yun, hanggang dito na lang sa mga hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Malaking bagay at maraming salamat. Huwag po natin kalimutang mag-like, comment sa baba. Maraming salamat guys and enjoy everyone. Goodbye.